kung paano po kayo binudol nitong si Rodante Marcoleta na ngayon po mga kababayan, lahat ng bumoto at umasa na ang inyong bill na nagkakahalaga po ng 2,000 piso pababa ay magiging libre mga kababayan. Ang sagot ni Marcoleta, mamaya malalaman ninyo, pero puntahan muna natin yung kanyang mga pangako nung eleksyon mga kababayan. Dahil hinahanapan na po ito ng mga kababayan natin tungkol po sa kanyang pagtulong di umano na magiging zero na ang babayaran sa kuryente. Ito, panoorin nyo muna. Marami nang naniningil sa iyo. Wait lang, wait. Wait, yan po yung dulo natin. Ito muna. Ito na guys yung pinakahihintay natin. Oo. Nagsumiti na ng kanyang top priority bill si Senador Oo. Marcoleta. Kasama na ba dyan yung libreng kuryente na 2K? Kasi yung kapitbahay na BBS sa amin nakisaksak ng extension wire para magkakuryente. Naputulan kasi kakahintay sa pangako mo. Nako guys, sa kasamaang palad, hindi niya top priority yung sinabi niya nung eleksyon na libre. Yung kumukonsumo ng 2,000 pababa. Sapat na lang daw Kundi, madadaanin. Murang kuryente na ngayon. Murang kuryente na lang mga kababayan. At least guys, may kuryente pa rin. Ito kasi yung pangako. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Nga. Nga ang pangyayari na to mga kababayan. Biruin nyo, lahat daw ng kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa, libre na. Pero ito mga kababayan, ang sinasabi po ni Marcoleta ngayon, matapos po siyang hanapan ng mga kababayan natin. Sumagot po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, itong si Meralco King, as in, Kuryente King, mga kababayan, na si Marcoleta. Marami nang naniningil sa iyo. Na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabihin na iba ang motibo Na para ba akala nila nung mahalal kayong senador, ay agad-agad bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ay, yun na nga po. Mga kababayan, yan ang sagot sa inyo ni Marcoleta. Nagpapaniwala daw kayo mga kababayan. Patay kayo dyan. Diba? Ang lakas niya maghanap. Sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako na 20 pesos na bigas? Nung naibigay po yung 20 pesos na bigas, ang sagot niya mga kababayan, wala yan, propaganda lang yan dahil eleksyon. Kailangan magpabango. Diba? Pero wala yan. Itong si Marcoleta, nasaan na ngayon ang 20 pesos na bigas? 20 pesos, mga kababayan, yung libreng kuryente na sinasabi mo, nagkamali na tuloy ako. Nasaan na yon? Ang sagot niya, nagpapaliwala naman kayo. My God, Patay. I hate drugs. Mga kababayan, malaking budol. Biruin nyo, mababanggit ko sana yung mga kamag-anak ko May nakita pa ako ng post dyan sana bumaba na yung kuryente natin. Tapos may nagtanong doon, bakit si Marcoleta? Marami namang iba dyan, kahit INC kayo. Kasi yung isang tsuhing ko, kakampi ko yun. Mga kababayan, ayaw niya kay Marcoleta, INC din. Tapos yung kabila, ayaw ko na lang sabihin, umaasa po, baka mamaya mapababa yung kuryente natin. Wala na tayong babayaran kapag si Marcoleta. Ayan po ang sagot sa inyo, mga ka-GP. Yan ang sagot sa inyo. Binudol lang kayo ni Marcoleta. Ba't daw kayo naniwala? Ito, sagot niya, 2,000 piso. Libre agad. Marami nang naniningil sa iyo. Na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabihin na iba ang motibo Na para ba akala nila nung mahalal kayong senador, ay agad-agad bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ay, yun na nga po.
Ikaw naman, nagpapaniwala ka naman doon. O, sabi ni Orion Castillo, mga kababayan, wag nga kayong judgmental. Orion, meron bang bill, priority bill, itong si Marcoleta na magiging libre na yung kuryente? Wala naman po ako nakita doon sa kanyang priority bill na libre na ang kuryente. Ang sabi niya po, mga kababayan, ngayon, ang kanyang priority bill, dadaan na lang din daw sa tax. Ay, nako, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Siyempre, unang-una, yung mga kuryente na yan, alam po natin yan ay mga private. Di ba? Private. Paano? Sige, tingin nyo, kung kayo po ang may-ari ng kuryente, mga kababayan, papayag ba kayo na libre na lang yung inyong nakukonsumo o yung nakukonsumo ng ibang tao na kuryente? The only way, mga kababayan, na maging libre ang kuryente or maaaring magkaroon ng libreng kuryente by doing a subsidy. Pag sinabing subsidy, mga kababayan, gobyerno na naman ang magbabayad, ang sasagot po doon sa inyong mga bills. Paano yon? Kaya ba na mag-sustain ng gobyerno kapag yon? So, definitely, mga kababayan, ang sagot dyan, hindi. 'Di ba? Hindi yan pwede mangyayari. At hindi papayag ang may-ari ng kuryente, mga ka-GPnatics, na hindi po sila kumita. 'Di ba? Kailangan kumita nila dahil yan ang negosyo nila eh. Magtatayo ba yan ng negosyo na palugi? Siyempre hindi. Sabi ni Marcoleta, ayaw niya ng ayuda. Mga kababayan, by doing a subsidy coming from the government, that is already an ayuda. Ayuda po yan. Hindi nga lang po sabihin natin, in form of monetary, di ba? Dahil diretso ito, gagamitin ang subsidy ng gobyerno, pero ayuda is ayuda, mga kababayan. Hindi mo nga lang ito mahahawakan kagaya po ng ibang mga ayuda na pera po ang inilalapag. Pinagaganda lang nitong si Marcoleta ang tawag. Pero walang ibang pamamaraan. Mga kababayan, yan ang theory ko dyan. Through subsidy, yan ang pamamaraan niya. Pero, ang tanong, papayag ba yung House? Papayag ba yung Senado sa gagawin ni Marcoleta? Of course, hindi. May mga bills na rin yan na ipinasa, o sabihin natin na ipinasa, hindi ipinasa, ipinasa, mga kababayan, nung siya po ay nasa Kongreso. Anong nangyari? Walang nangyari kasi nga, wala eh, inuupuan lang nila. Silang dalawa ni Rapi Tulfo pagdating po sa issue ng kuryente. Tapos much more na gusto niya, libre daw. Mag-antay kayo. Hanggang kailan kami mag-aantay, Orion Castillo? Sa pagputi ng uwak? Sa pag-itim ng tagak? Siguro, Orion, pikit na yung mga mata mo. Diba, kinakain ka na ng tawag dito, ng bulate sa lupa. Wala pa rin pagbabago pagdating sa kuryente. Paano magiging libre? Sige nga, isipin mo. Huwag kasing maging bulag na panatiko, mag-isip-isip din. Gamitin ng utak, huwag ang utin. Diba? Diyos mio, Marimar. Manluloko pala yan, may pinagmanahan parang Felix Manalo, sabi ni Living in the Moment. Maliwanag na maliwanag yung sinabi niya, nagpapaniwala naman kayo. Ibig sabihin, mga kababayan, binudol lang kayo. Yun ay pangako, mga kababayan, na hindi pwedeng mangyari. Sabi nga ni Patrick Lopez, pinangakuan na kayo, gusto nyo pang tuparin. Diba? Ang galing ng isang subscriber mo, ang tawag kay Boy Corriente, Meral Coleta. Nakita ko rin yan kanina, mga kababayan. Kahit i-search nyo yan, may mga memes na nakalagay talaga kay Marcoleta is Meral Coleta. Parang as if siya na may-ari ng kuryente para maging libre kayo. Unang-una, sabihin ko sa inyo na yan po ay malabo. Una, hindi si Marcoleta ang may-ari ng Meralco,
ng Napocor, ng ano pa ba yung mga iba? Sotelco, o mga basta yung mga yon, yung mga ano po ng nagsusupply ng kuryente, hindi po siya ang may-ari nun. So technically mga kababayan, hindi niya mapapababa or magiging libre ang kuryente. Pangalawa, kung siya naman ay gagamitin niya po yung programa ng subsidiya ng gobyernong ito, mga kababayan, hindi rin yun magiging sapat. Let's say for example, siya po ay payagan. O sige, magbigay tayo ng subsidy para sa mga consumer na nagkakaroon ng bill na less than 2,000. Gaano katagal ang kaya nun itagal, mga kababayan? Baka hindi po yun kayang mag-sustain ng, di ba? Let's say, pinakamahaba na dyan, 6 na buwan. Pero mauubos po ang kaban ng bayan. Marami po dapat pagkagastusan ang gobyerno natin. Hindi po nila magiging priority yung kuryente na yan. Kaya imposible, mga kababayan, na maging zero po ang kuryente ninyo kapag ito po ay less than 2,000. Halak ka. Oh. Sabi ni Orion Castillo, halatang naasa ka lang kasi sa gobyerno. Kumikita ka na nga sa YouTube. Sinong umaasa? Ako? Mga kababayan, hindi ko nga inasahan yung libre na kuryente ni Marcoleta eh. O sasabihin mo pang umaasa ako sa gobyerno? Halak ka. Anak ng baka naman. Anong klaseng utak meron ka, Orion Castillo? Kaapelyedo pa naman kita. 'Di ba? Pero yung Castillo mo, literal na buhangin. Mga kababayan, yung buhangin, yung palamuti lang. Halak ka. Oh. Literal na walang laman yung Castillo mo. Masasabi mong Castillo, pero madaling madurog. Dahil walang kasensense ang pinagsasabi mo. Sabihin mo, ako umaasa sa gobyerno? Ang taong umaasa sa gobyerno, mga kababayan, nangihingi lagi ng ayuda. 'Di ba? Ayuda ng ayuda ng ayuda. Alam mo ba nung panahon ng pandemya, na hindi man lang ako nakatikim ng kahit isang ayuda, ng kahit isang lata ng ayuda? Bakit kanyo, mga kababayan? Nagtatrabaho po ako noon. Kahit pandemya. Sa pagtatrabaho ko po, mga kababayan, dahil kumikita naman kami tuloy-tuloy, hindi po kami binibigyan ng ayuda at ayaw ko rin pong lumabas nung panahon na yon. Mainit, mahaba ang pila, delikado, baka ikaw ay magkasakit. Diba? Diyos mio. Ikaw, Orion, ha? Lagi ka naman nandito. Ewan ko ba? Bakit paborito nyo ako? Halak ka. Anyway, mga kababayan, pati dito ba, nanggugulo? Pati kay Direk, naku po, mga kababayan, magkano kaya ang kita ni Orion kada papansinin mo siya? Si Luis Tro nga, puro ayuda ang gawain, kaya pera ng taong bayan nanggaling pa. Pero ako, mga kababayan, I hate ayuda. Pero kung titingnan natin sa kabilang banda, mas okay nang may ayuda kaysa naman mapunta sa bulsa. Halak ka. Diba? Mga kababayan, sige nga, ano pang pipiliin ninyo? Yung ayuda na hindi mo natitikpan, hindi mo nalalasap, hindi dumadaan sa iyong mga palad, hindi dumadaan sa iyong mga lalamunan. O kaya naman, mga kababayan, yung tipo, di ba, na ikaw po ay aayudahan kahit papano maibsan ang inyong pang-araw-araw sa ilang araw. Di ba? Maaring 1, 2, 3 araw. Ako doon na ako siguro, mga kababayan, mararamdaman ko na ikaw ay worthy, na ikaw po ay tinuturing nilang taong bayan, kaysa naman doon, bulsa lang ang nakikinabang ng mga iilang mga politiko. O kumpara mo naman sa nakaraang administrasyon, saan nagpunta ang sandamakmak na bilyon-bilyon sa Yolanda at kung saan-saan pa, mga kababayan, diyan po sa usapin ng mga yung gamot sa COVID. Di ba? O kaya daw nagtatrabaho para Ang gulo mo? Ang gulo mo? Ano ba yung klaseng narrative mo? Di ba? Sino bang nagsabi na ililibre na ang kuryente? Si Marcoleta, hindi naman ako. Sino bang umasa
dito kay Marcoleta, hindi rin naman ako. Ang umasa dyan, yung bumoto sa kanya. Oh, ganun lang yon. Okay mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang gabi po. Salamat sa lahat ng mga umunawa at umintindi. Salamat po sa lahat ng mga nag-likes ng video na ito. At magkita-kita po muli tayo bukas mga kababayan, mga ka-GP Natics. I love you all. Bye guys!